Problema sa basura ang isa sa mga itinuturong sanhi ng paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila. Kaugnay niyan, makakausap po natin San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa oras. Yes, magandang gabi, Pinky, at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Mayor, unang-una, ano ho ba ang dapat gawin sa problema sa basura? Sapat na po ba yung pagtataas lang ng multa sa mga pasaway? Ako, Pinky, personal kong paniniwala, no, dapat talaga ay ang bawat Pilipino ay maging responsable at disiplinado pagdating sa pagtapon ng basura. Alam niyo po, ang mga lokal na pamahalaan, meron po kami mga responsibilidad na magsagawa ng mga maayos na mga solid waste management programs. Ganun din po ang ating national government. Ngunit siyempre dapat po talaga disiplinado ang ating mga mamamayan sapagkat yung nakita ho nating mga videos recently in the past few days sa balita, yung basurang lumulutang po sa gitna ng ating mga katubigan, meron at merong mga kababayan tayo nagtapon yan dyan. At kung mababawasan, Pinky, yung mga nagtatapon, ay makakabawas din talaga yan sa problema sa pagbabaha. So yung pagmumulta ay isang bahagi lamang ang pag-enforce ng ating mga ordinansa. Dapat talaga yung disiplina manggaling mismo sa atin at yung mindset natin hindi yung magmumulta ako ng 5,000 piso, kaya hindi ako magtatapon ng basura. Dapat ang mindset natin, Pinky, hindi ako magtatapon ng basura sapagkat gusto kong alagaan ang aking paligid at ayaw kong magkaroon ng baha. So, ayokong bumalik sa akin ang basura. That's true. Dapat ganun po yung mindset. Tama ho kayo. No? Enforcement is just one aspect. Yeah. But really, it must be the discipline. Here's the thing, sir. Mayor, yung sinasabi nating solid waste program ng mga LGU and of course the national government, does anyone police that? And na-check ho ba kung sino yung nagiging successful in terms of LGUs at sino yung medyo hindi ganun ka-successful? Kasi ang problema ho natin, konektado naman ho yan, is kaya nga Metro Manila Council, hindi ho ba? Kaya yung nangyari for example sa Redemptorist, hindi po natin masasabi dahil hindi pa rin naman sigurado kung saan talaga galing yung basurang yan. But it could be compounded from many different cities, hindi ho ba? Tama po yan. At dahil nga po galing siya sa isang malaking body of water, it's really hard to determine which LGU all of these came from. No? But yung nangyari naman dito sa Baclaran ay kumbaga dulot na rin talaga ng isang phenomenon, no? Kumbaga yung tuloy-tuloy na malakas sa pag-ulan sa gitna ng habagat. Pero yung panahon ng tag-ulan, no? We have to really look at a whole year-round undertaking na dapat merong holistic programs sa LGUs. Pagdating po sa solid waste management, we can be creative in terms of implementing projects and programs in our barangays. Kami po sa San Juan, if I may share, meron po kaming cleanest barangay contest annually kung saan talagang hinihikayat ng ating mga komunidad na kanya-kanyang pagsusumikap upang mapanatiling malinis ang ating paligid. No? We immediately increased our fines to 5,000 pesos when the Metro Manila Council last year passed a resolution to the maximum amount of 5,000 pesos na pagdating sa penalties. No? Konti lang ang aming natitikitan sapagkat marami sa aming mga mamamayan sumusunod naman po sa aming mga patakaran. Again, it really depends on how we enforce it. Yung sustainability ng mga programs natin, again, I will go back to good education. Habang bata pa lamang sila sa mga paaralan, dapat tinuturuan ng ating mga mamamayan sa pamangangalaga ng kalika. And something I want to share, Pinky, na pag-usapan namin kahapon sa Metro Manila Council, and I know the President has already mentioned this, ay yung possible shift to waste to energy. Opo. The Department of Energy will be making initiatives very soon, no? Para magkaroon tayong slow shift to waste to energy dahil yung ginagawa nating pagdadam sa mga sanitary landfill, medyo na ho tayo, kumbaga napag-iwanan na rin po tayo ng ibang mga bansa pagdating dito. So for me, that is one major step moving forward if we can eventually shift to waste-to-energy programs and initiatives para rin ma-incentivize din yung pag-collecta ng basura. At hindi na lamang ito
idadump sa landfill, mako-convert na into actual energy which can be utilized. So this is something that I believe is one major step moving forward at full support po ang Metro Manila Council po rito. At sana nga ho ay magsimula ng undertaking ito. Yun nga po ang plano, kahit ni Secretary Garin, yung Waste to Energy program. But just the same, sir, sana po yung mga best practices ng mga LGU ay may mai-adapt ng bawat LGU at kung magkakaroon po ng multa, at meron ngang multa, sana uniform na rin po para talagang seryosohin natin ang issue ng basura. Maraming salamat po sa inyong oras, San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.